Sa isang makapigil hiningang bakbakan sa 5 set, nagwagi ang Creamline at sinungkit ang kanilang ika-8 titulo sa Premier Volleyball League laban sa Choco Mucho. Hindi naman mapigilan na matuwa ang lahat nang makitang nagyakapan ang dalawang dating kapitana ng Choco Mucho na sina Bea at Madi. At ito ay isang makasaysayang sagupaan sa Smart Araneta Coliseum kung saan 23,162 na masisigasig na fans ang nagpapuno sa arena. Ipinamalas ng Cool Smashers ang hindi matatawarang tapang matapos matalo sa unang set. At sa huli nagwagi sa laban na may mga puntos na 20-25, 25-20, 22-25, 25-22 at 15-11. Pinangunahan naman ng mga veteranong manlalaro na sina Alyssa Valdez at Gemma Galanza at ipinakita ng Creamline ang composure at determinasyon sa buong laban. Talagang nanaig pa rin ang pagiging championship experience sa mahabang panahon. Ang pagbabago ng momentum ay naganap sa ika-5 set nang maghatid ng sunod-sunod na puntos si Bernadette Ponce na nagdala sa Creamline sa match point. At dahil sa mabigat na service ni Valdez, kaya nakuha ng Creamline ang tagumpay. Dahil nakuha ni BDL ang isang regalo, kaya napasigaw ang mga tagahanga ng Cool Smashers sa naging resulta ng laro na humantong sa 4-peat na tagumpay. Para kay Bea De Leon, isang dating manlalaro ng Choco Mucho na ngayon ay naging game changer na ng Creamline. Ang pagkampiyon na ito ay isang mahalagang yugto sa kanyang journey sa volleyball, isang simbolo ng kanyang sipag at dedikasyon. Kung maaalala natin, hindi masyadong ginagamit si BDL nung nasa Choco Mucho pa ito, kaya nang magkaroon ng oportunidad na makalipat kasama ang star libero na si Denden Lazaro Revilla, ay naging game changer ito kada ipasok ito ni Coach Sherwin. At alam naman natin ang mga pinagdaanan ng dalawang kapitana sa hirap at ginhawa. Kaagapay na nila ang isa't isa simula noong college years pa at sabay rin nilang nakuha ang kampyonato sa UAAP Season 81. Kaya di rin natin siguro maiaalis kay Madi ang magtampo nang lumipat si Bea De Leon sa Creamline upang maghanap ng growth at bagong yugto sa kanyang karera. Kaya nagsigawan ang lahat at pati na rin si Alyssa Valdez nang masaksihan ang nakakaantig na pagyayakapan ng dalawang kapitana. Kayo rin ba? At pinuri rin ni Coach Sherwin Meneses ang tagumpay ng kupunan sa kanilang hindi matitinag na dedikasyon at kolektibong pagsisikap. Binigyan diin ang mahalagang papel na ginagampanan ng bawat miyembro ng kupunan. Nagpahayag ng pasasalamat si Gemma Galanza sa katatagan ng kupunan at sa kanilang hindi inaasahang makapasok patungo sa finals. Dahil alam natin na makailang beses rin itong muntika na rin hindi makapasok dahil sa ilang beses rin itong natalo sa elimination round. Ipinilabas ng mga manlalaro ng Creamline ang kanilang kahusayan at galing at naghatid ng mabibigat na mga opensa habang ipinapakita ang lakas ng kanilang depensa. Dahil sa magagaling na performance ni Ponce, Galanza at Valdez, napatunayan ng Creamline na sila ay isang hindi mapipigilang puwersa sa loob ng court. At sa hindi matatawarang mga deep bench nila ang isa sa mga dahilan ng kanilang pagkapanalo. Kahit na may matapang na pagsisikap mula sa Choco Mucho, pinangunahan pa rin ni Sisi Rondina at Royce Tubino, bagamat hindi nila naabot ang dominasyon ng Creamline, ay isa pa rin maituturing na malayo na ang narating ng kanilang kupunan. 3 man sa kanilang mga key players ang na-injured, may pagmamalaki pa rin ang kanilang tagumpay. At ang tagumpay ng Creamline ay nagbigay daan sa Petrogas na makuha ang bronze medal na nagpapatibay sa kanilang posisyon bilang palaging kandidato sa Premier Volleyball League. Natalo man ng Cheritigo ang Petrogas sa Game 2 fighting for bronze, kaso natalo pa rin ang kupunan ni Coach Kung Fu dahil sa point ratio, dahil nakuha ng Cheritigo ang panalo sa loob ng 5 sets. Sa pagdiriwang ng isa na namang kampyonato ng Cool Smashers, ang kanilang pamana bilang isa sa mga pinakamalakas na kupunan sa women's volleyball ay lubos na napatibay. At iyan ang ating pag-uulat tungkol sa kamangha-manghang tagumpay ng Creamline. Manatili sa ating channel para sa iba pang mga kapanapanabik na balita at mga updates sa volleyball sports. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa ating channel para sa iba pang mga volleyball ganap. Hanggang sa susunod na video. Yes po. Ang confetti ba? Yes. Dalawa. Ay, yung dalawa.
guys. Thank you for watching. All right, ladies and gentlemen, you know the drill. Turn on the lights of your phones. Huwag niyo na po ilagay ng mga telepono. Malapit na po tayo sa baba. Okay, that's it guys. Thank you for watching PBL. Uuwi na sila. Ay, hindi pa pala. The exciting match is about to begin. University, number 7, team captain, Manny Mataya. Out of Pamplon, Cebu, a PBL Collegiate Conference MVP. Let's hear it up for from the University of the Philippines, number 1, Isa Molde. From Cebu City, a UAAP best center. Out of Bacoor, Cavite, a 5-time PBL champion from the Far Eastern University, number 1, Kyle Negrito. Out of Osaka, Japan, a 3-time PBL basketball player from the National University, number 5, Risa